video na ito, pag-uusapan natin ang tungkol sa shocks ng Terra. November 26, 2022, almost 30,000 kilometers ang odo, kinailangan ko na palitan ng shocks at strut ng aming Terra. Last week of September na 2023, almost 1 year na nga bago ko natapos ang editing nitong video na ito. Noong July 31, 2022, natapos ang 3 years warranty ng aming sasakyan. After 4 months, saka ko lang nalaman na putok na ang mga shocks. Sayang, di ba? Kaya gastos. Ito yung visual signs na nakita ko nung last PMS. May leak na itong dalawa sa likod, pati itong mga strut sa harap. Ano nga ba ang mga naramdaman ko sa suspension, bakit sigurado ako na putok na ang mga shocks at strut? Bukod nga sa visual presence ng leak sa mga cylinder ng shocks, sa mga road imperfections, mas ramdam ko yung sway ng body. Kapag dumaan sa humps, kita yung palo ng unahan. Sa likod naman, ramdam ko yung lalim ng bagsak. Komportable ang shocks ng Terra, pero kapag sobrang lambot na, mararamdaman naman talaga. Yung dip kapag bumipreno, ito yung basis na ginagawa ko sa ilaw. Kasi kita ko yung rebound ng strut kung may resistance pa. Ayan, pag preno, malalim yung dip. Tapos pag angat ng body, may dip ulit. Delikado na yan, lalo na sa sudden brake at high speed. Pero kung gustong makasiguro kung shocks fluid leak nga ang mga ito, bago mag-decide na palitan, pwede magpa-underwash para malinisan ang suspension pagkatapos run it for a week. Tapos silipin ulit. Kung may leak na talaga, confirm. Kailangan na talaga palitan. Ano ang first choice ko sa shock replacement part? Itong Tain Endura Pro Plus. Sa Atoy Customs na-inquire ko itong price at sila lang ang may stock ng pang Navara at Terra. Kaya lang noon, wala pa akong budget at kailangan ko ng palitan. Kaya nag-KYB XLG muna ako. Ang KYB, ito yung kayaba sa aming mga tito. Ito ang dating pangalan ng KYB na founded in Japan by Shihiro Kayaba in 1919. Noong 2015, para mas madali bigkasin, ginawa na lang nila ang KYB Corporation. Itong XLG ang top OEM spec na available dito sa atin. Yan ang price per piece. Ang total na binayaran ko, 10,200 pesos. Yan ang KYB part number ng strut at shock. Sabi sa website ng KYB, ito ang most popular series nila. Thailand made na ito, hindi na Japan. So matitesting ko ang difference nito sa Tokiko OM shocks. Pareho silang Thailand made. Sa labor cost naman, mas mahal ang cost ng harap kasi may compression na kailangan gawin. Ang total labor cost, 3,000 pesos. So, kamusta ang comfort? Okay pa rin naman. Mas matigas ang ride nitong KYB kesa sa OM shocks. Sa akin, mas okay yung ganito. Kaya nag-decide ako na magpalit agad ng shocks kasi babiyahe kami sa Baguio kinabukasan. Initial assessment ko, mukhang mas durable itong KYB kesa sa OM part. Sa last 3 cars namin kasi, hindi ako nagpalit ng shocks hanggang sa nabenta. Lagi naman may inspection yon kada PMS, kaya nagtataka talaga ako dito sa Terra. Sa short section ko ipopost yung update ng shock. Thank you for watching. Stay safe everyone.